How many times have I told you to stop calling me that? Remember what I said yesterday? I'm going to punish you if you call me that again. Naglakad akong palapit dito at umatras naman ito hanggang sa tumama na ang likod nito sa dingding na salamin. Ikinulong ko ito sa pagitan ng dalawang braso ko at nakahawak sa dingding. Unti-unti kong inilapit ang mukha dito at hindi ko inaasahan ng sumunod nitong ginawa. Sinipan niya ako sa paa at nagtatakbo itong patungo sa kusina. "Tom, Daisy! Come back here!" Sigaw ko. Nagtatalon ako sa sobrang sakit ng paa na tinapakan ni Daisy. Mukhang inipon nito ang lakas, kaya napadiin ang pagkakaapak nito sa paa ko. Ika-ika ako naglakad patungo sa kusina. "Huwag ka na magalit, Sir David. Di ba sabi mo huwag ako magpapahalik sa kahit na kanino? Kala ko kasi halikan mo ko." "In your dreams, Daisy. Hindi kita hahalikan, no? Wala akong interes sa batang katulad mo na walang kaalam-alam. And you're not my type." Sambit ko sa sobrang inis sa pagkakaapak na Daisy sa paa ko na sobrang sakit hanggang ngayon. Nang sulipan ko sa Daisy, nakita ko ang pagdaan ng lungkot sa mga mata nito at hindi na ako nito tinitingnan pa. Nagsimula itong tumingin sa refrigerator at kumuha ng mga lulutuin. Hindi na ito umiimik at tumingin sa akin. Tinalikuran ko na sa Daisy at nagtungo na ako sa silid ng paika-ika na naglakad. Ano bang pumasok sa isip ko kanina at tinangka kong halikan sa Daisy? Sa pagkapikon ko kasi sa kanya, mukha tuloy nasaktan ko pa siya sa mga sinabi ko. I murmured. I always lose my patience with Daisy. Nainis ako pag tinatawag niya akong tanda or gurang. Hindi ko din alam kung bakit. Paano na lang kung magkasama na kami araw-araw? Ani ko sa isip. Naginawaan ako pagkatapos kong maligo. Inabot din ako ng kalahating oras sa shower. Nagsuot lang ako ng white t-shirt at shorts. Pagbukas ko ng pintuan ng silid ay naririnig ko ang tawanan sa kusina kaya nagmadali ako maglakad patungo doon. "Opo, Sir Charles. Katulong po ako ni Tandang David. Huwag mo sabihin na tinawag ko siya ng ganun, ha? Baka magbuga na naman ang apoy sa galit." Narinig kong sabi ni Daisy kay Charles na ikinatawa ni Charles ng husto. Tumikim ako para ipaalam na nandito lang ang pinag-uusapan nila. Yan na pala si Sir kong napakabait. Tiningnan ko si Daisy ng mariin na ikinatahimik nito at nag-zipper pa ng bibig nito. "What's up, bastard? Paano mo nalaman na nandito ako?" "Nakita ko kayo sa lobby kanina. Galing ako sa kondo ko. May kinuha akong gamit na naiwan ni Avery. Na-curious lang ako sa kasama mo. Kailan ka pa nagkaroon ng maganda at batang maid? Sa tagal natin magkaibigan, ngayon ka lang nagpapasok ng babae sa kondo mo." Bulong ni Charles sa akin. "None of your business, bastard." Sagot ko sa mga sinabi ni Charles. Kilala ko ng mga kaibigan ko na hindi pala salita. "Okay, sweetie. Nakuha ko na. Pauwi na ako." Sambit ni Charles sa telepono. Sa uri ng pananalita ni Charles, alam kong ang asawa nitong si Avery ang tumawag dahil natataranta ito. Ewan ko ba sa mga kaibigan ko? Pag tinawagan ng mga asawa, natataranta at sunod agad kung ano ang sabihin ng mga asawa nila. "Good luck, dude. Mukhang pasasakitin niyang ulo mo. Bye, Daisy. Lagaan mong mabuti ang Tandang David mong amo." Mga halakhak ni Charles ang maririnig sa buong kondo ko. Naririnig ko pa ang tawa niya bago sumara ang pintuan at nang bumaling ang tingin ko kay Daisy, naghahain na ito ng makakain namin. "Upo na, Kuya David, habang mainit pa ang sabaw." She is so cute sa suot niyang apron. Ani ko sa isip ko. Ang taas ng building kung nasaan kami ngayon. Sobrang ganda ng kondo ni Tandang David at napahanga ko sa pagbukas niya ng pintuan na gamit lang ang daliri nito. Itim at puti lang ang kulay sa buong kondo. Parang nakakalungkot tingnan. Kung papipiliin ako kung saan ko gustong tumira, mas gugustuhin ko pa rin sa mansion kasi maraming mga halaman doon. Siguro maglalagay na lang ako ng halaman dito para may buhay at magkakulay dito. Tanong ko na lang kay Tandang David kung pwede ako magdala ng halaman dito. Ani ko sa isip. Mukhang sarap na sarap ko sa niluluto ko, Kuya David, ah. Masarap ba? Hindi ito nagsalita at sunod-sunod lang ang pagsubo nito. May mayaman palang patay gutom. Parang ayun lang nakakain ng sinigang na baboy. Bulong ko. "What did you say? Ano tawag dito?" Sabi ko po, "Mahal na hari, kumain lang kayo at yun pong kinakain nyo ay sinigang na baboy. Magaling kaya ako magluto kasi bata pa lang ako, tinuruan ako ng lola ko."
Tumango-tango ito at pinagpatuloy ang pagkain. Mukhang nagustuhan talaga ng amo ko ang niluto ko. Ang amo kong laging galit sa akin at marami ipinagbabawal. Bakit kaya kanina nakaramdam ako ng sakit nang sabihin niyang hindi siya magkakagusto sa akin at hindi niya ako type? Kuya David, kailan ako lilipat dito? Sabi mo kanina, sasabihin mo mga hindi ko dapat gawin dito sa kondo. Ano ba yung sinasabi mong rules? Tiningnan ako ng masama ni Ta, kaya naitikom ko ang bibig. Ta? Short for Tandang David. Napabungis-ngis ako sa naisip ko. What's so funny? May naisip lang ako, Kuya Ta. Tiningnan siya nito ng may pagtataka. What is Ta? Tanda. Tandang David. Daisy! Ang lakas mo naman makasigaw. Di ba sabi mo huwag kitang tawaging Tandang David? Kaya, Tanda lang. Tapos galit ka pa din. What is the difference between Ta and Tandang David? It's the same, Daisy. Ano sabi mo? Difference? Hala, hindi mo alam? Yung Ta, 2 letters lang. Yung isa, 12 letters. Binilang ko pa sa daliri ko kung ilang letters ang Tandang David. Why are you so stubborn? Stubborn na naman? Paano naman naging matigas ulo ko, Aber? Hindi ko talaga maintindihan ng amo ko. Sabi huwag tawagin Tandang David, kaya kinuha ko Ta. Ang tawag ko sa kanya tapos galit pa rin. Daisy, pareho lang niyang dalawa. You just make it shorter. Iniinis mo ba talaga ako? Inilapit ni Sir David ang mukha sa akin at sa pag-aakala nga halikan niya ako. Tinakpan ko ang bibig ko ng aking isang kamay at tinulak ko ang mukha niya gamit ng isa ko pang kamay. Ang pagtawa niya ang sumunod kong narinig. Bakit ba ako nagkaroon ng among baliw? Hindi naman pala totoo mga sinabi nila Ate Maya at Ate Malu sa'yo na hindi ka marunong umiti o tumawa. You don't know me yet, Daisy. Kaya kung ako sa'yo, sumunod ka sa mga sinasabi ko sa'yo. You don't know me yet, Daisy. Panggagaya niya sa sinabi nito. Iniwanan siya nito at pabagsak nitong isinara ang pintuan ng silid kung saan ito nanggaling kanina. Siguro silid yun ni Sir Ta. Bulong niya. Nagsimula siyang magligpit ng mga kinainan at naglinis na rin siya sa kusina. Nang matapos siya ng mga gawain niya, naisipan niyang hintay na lang ang amo niya sa sala. Sobrang laki naman ng TV na ito. Siguro 75 inches ang laki nito. Ngayon lang ako nakakita ng TV na ganito kalaki. Kinuha ko ang remote na nakita ko sa ibabaw ng maliit na mesa na nasa harapan ko. Pinagpipindot ko iyon. Laking gulat ko na imbis na TV ang bumukas, malakas na tugtog ang pumuno sa buong kondo. Hala, anong gagawin ko? Bulong ko at pinagpipindot ko na naman ang remote na lalong nagpalakas sa tugtog. What the hell are you doing? Kinuha sa akin ni David ang remote at isang pindot lang nito huminto ang malakas na tugtog. Sa susunod, magtanong ka muna, Daisy, kung para saan ang mga gamit dito. You understand? Gusto ko lang namang manood ng TV. Malay ko bang ibang remote pa lang nakuha ko? Sagot ko kay Tandang David. Nang sulipan ko ito, masama ang tingin nito sa akin at nakasimangot ito. Basahin mo ang mga nakasulat dyan. Kinuha ko ang 3 pirasong papel na inilapag nito sa maliit na mesa sa harapan ko at inisa-isa na tingnan ito. Rules ng pagtira ko sa kondo nito ang nakalagay. Ang una ko napansin, ang nakalagay na bawal ako mag-boyfriend hanggat nag-aaral pa ako. Yun ang kauna-unahang nakalagay sa papel. Wala naman talaga sa isip ko mga ganoong bagay. At ang sumunod ay bawal akong pumasok sa silid nito. Ano kayang meron sa silid ni Tandang David? Bakit ayaw niya akong pumasok doon? Sa isip ko. Bakit ayaw mong pumasok ako sa silid mo? Sino maglilinis ng silid mo kung ganun? I can clean my own room, Daisy. Gawin mo lang mga trabaho mo sa kondo. Huwag mo lang isama ang silid ko. Understand? Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nito na papasukin ako sa silid nito sa kondo. Samantalang sa mansyon, ako ay naglilinis ng silid nito araw-araw kahit wala ito noon. Bigla ako na-curious kung ano meron sa silid nito at nabuo na sa isip ko na alamin ko kung anong meron sa silid nita. Dahil noon pa man, pag may bagay akong gustong alamin, hindi ko titigilan hanggat hindi ko nalalaman kung ano iyon. Siguro pag wala si Tandang David, sisilipin ko ang silid niya. Hindi niya naman malalaman yun. Dahil sa naisip ko, bigla ako napahagikik. Huwag mo nang ituloy ko ano man yung nasa isip mo, Daisy. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo pag pumasok ka sa silid ko. I have an eye on my room. I will find out right away if you pick or enter my room, Daisy.
Hala, Madam Oring din pala tong si Tandang David. Nabasa niyang nasa isip ko. Bulong ko at sumulyap dito. Nakalagay ang kamay nito sa bulsa ng shorts habang mariin ako nitong tinititigan. Oo na, di na ako sasilip sa kwarto mo. Ano ba kasi meron sa silid mo? Tayo mo kong papasukin. Read the third rule, Daisy. Huwag matigas ang ulo at sumunod kay David. At huwag maraming tanong na paulit-ulit. Tagalog na ang pagkakasulat ng pangatlong rules. Siya naman ang amo. May mga ganito pang utos. Siyempre susunod ako sa kanya dahil siyang amo ko at magpapaaral sa akin. Ani ko sa isip. Kung ganun pala, hindi na ako magtatanong tungkol sa pakikipag-boyfriend sa'yo. Kay Ate Maya nila ako magtatanong. Daisy, kalimutan mo na yung boyfriend na iyan dahil hanggat nasa kondo kita at nag-aaral ka pa, hindi ka pwede mag-boyfriend. Ikaw na lang boyfriend ko. Ano bang mga ginagawa ng mga mag-boyfriend? Tanong ko pa. Hindi mo ako pwede maging boyfriend. Ang tanda ko na para sa'yo saka... Oo na. Alam ko na sasabihin mo. Ang bata mo pa, Daisy, at hindi ako magkakagusto sa batang katulad mo. Hindi ko na pinatapos sa sasabihin nita dahil kabisado ko na ang mga sinasabi nito na paulit-ulit lang. Hindi ko pinahalata kay Daisy ang pagkabigla ko nang sabihin nitong ako na lang ang boyfriend niya. Ang batang si Daisy na laging pinasasakit ang ulo ko. Mukhang mawawala ang katahimikan ko sa pagtira nito sa kondo ko. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag dito na hindi mo gusto pwedeng sabihin sa lalaki na gusto mo itong maging boyfriend. Pag naging matanda na ba ako, pwede na kitang maging boyfriend, Kuya Ta? Daisy, hindi mo pwede tanungin ang lalaki na ganyan. Dapat mahal mo ang lalaki at mahal ka din na lalaki para maging mag-boyfriend kayo. Ano ba ibig sabihin ng mahal? Naririnig ko na yan sa palengke dati. Sinasabi nila, ang mahal naman ng paninda mo. Ang mahal naman ng bigas. At ang mahal naman ng bilihin ngayon tapos sasabihin pa, wala na akong pera sa mahal ng bilihin. Kailangan ba bilihin ng boyfriend? Hindi ko napigilan ang mapahalakhak sa mga sinasabi ni Daisy. Paano nito naisip ang mga ganoong bagay? Mukhang mahirapan talaga ako na magpaliwanag dito ng mga bagay tungkol sa lalaki. Kailangan nitong matutunan ang tungkol sa mga lalaki, lalo na't papasok na ito sa magulong mundo ng college. At maraming mapagsamantalang mga lalaki sa katulad nitong walang kaalam-alam. Daisy, ang pagmamahal, yan yung nararamdaman mo sa puso mo. Ayoko nalang mag-boyfriend. Ang daming kailangan gawin. Mahal, tapos nararamdaman sa puso. Ayoko magkasakit sa puso kaya ayoko nalang mag-boyfriend. Mag-aaral na lang ako. Yeah, Daisy, you better not think about having a boyfriend. Mag-aral ka mabuti para sa pangarap mo. Oo, Kuya Ta. Mag-aaral ako mabuti at magiging mabait akong katulong mo. Gusto mo talaga akong tawagin na ganyan, ha? Hindi ako naniniwala na magpapakabait itong katulong ko dahil ngayon pa nga lang ang dami na nitong ginagawang kalukuhan sa akin. Oo, ang ganda kaya, Kuya Ta. Short for tanda. Sambit nito at nginisian pa ako. Napailing-iling na lang ako. Mukhang hindi ko na talaga mababago pa ang tawag nito sa akin kaya hahayaan ko na lang ito. Sumasakit na ang ulo ko sa kakasaway dito na huwag akong tawagin Tandang David at Ta naman ngayon. Mas okay na yun, Ta. Hindi masyadong masakit sa tenga. Hindi talaga ito nagpapasindak sa pananakot ko na may gagawin dito. Pag hindi ito tumigil sa katatawag sa akin ng kung ano-ano. Sa kauna-unahang pagkakataon, sumuko ako sa isang bagay at nagpatalo sa isang batang babae na napakakulit. Kailan ba ako lilipat sa kondo? Bukas, Daisy. Kaya kailangan ihanda mo na mga gamit mo pagkarating natin sa mansyon. You don't need to pack all your stuff. Just the important things. Mamimili tayo ng ibang gamit mo sa mga susunod na araw. Talaga, Kuya? Mag-shopping tayo? Ibabawas mo ba yan sa sahod ko? What if I said yes? Okay lang? Ayoko namang magpalibre sa'yo, Kuya Ta. Baka sabihin mo pa na abusado na ako. Pag-aaralin mo na nga ako, tapos bibilhan mo pa ako ng mga gamit ko. Kaya ikaltas mo na lang sa sahod ko. Napalingon ako kay Daisy. Hindi ko inaasahan ang mga sinabi nito. Kahit bata pa ito, hindi ito mapagsamantalang tao. Sadyang makulit lang ito at hindi nawawala ng sagot sa lahat ng sinasabi ko. Bakit ganyan ka na naman makatingin, Kuya Ta? Sabi ko na nagagandahan ka sa akin. Sino ba may sabi sa'yo maganda ka? Mga kaibigan ko sa palengke. Si Badong, si Alimberta na chismosa, si Ate Maya, si Ate Malu, at si Lola Carmen ko. Sabi nila maganda ako. Hindi ko napigilan ang matawa sa kadaldalan nito at sa tuloy-tuloy na salita nito.
Tumatawa ka na naman kahit wala naman nakakatawa sa sinasabi ko. Kuya ta, pati nga si Kuya Ron sabi niya maganda ako. Napasimangot ako nang marinig ang pangalan ni Ron na batang bodyguard ko. May pagkababaero pa naman ang bodyguard kong iyon. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo no, huwag ka basta naniniwala sa mga sinasabi na ibang tao. Bakit ka ba nagagalit na naman? Kanina tumatawa ka, ngayon naman galit ka. Ayoko na nga makapag-usap sa'yo. Nang sulyapan ko si Daisy, nakalukip-kip na ito sa gilid ng sakyan at nakatingin sa labas ng bintana. Nakasimangot ito and she's murmuring. Ilang sandali pa nakarating na kami sa mansyon. Bumaba ito ng sakyan at iniwan ako. Ako ang amo nito pero sa inaasta ni Daisy parang driver niya lang ako. Di talaga ito natatakot sa akin. Ani ko sa isip. Pumasok na ako sa loob ng bahay at hinanap agad ng mata ko sa Daisy. Sir, nakauwi na po pala kayo. Gusto niyo po bang kumain na ng hapunan? Busog po ako, Manang Carmen. Pakisabi kay Daisy, ikuha ko ng wine sa wine cellar and bring to my room. Okay po sir, sasabihin ko po. Umakyat na ako sa itaas at nang makapasok sa silid, nagpalit agad ako ng damit. Kinuha ko ang laptop at umupo ng nakadekatro sa couch na malapit sa balkonahe. Sinimulan ko na mag-chat ng email at magpipindot sa laptop. Nakabakasyon ako ng 2 linggo kaya hindi ako pumupunta sa opisina at sa mga bars na pag-aari ko. Naging abala ko sa laptop nang makarinig ako ng mga katok sa pintuan. Tandang David, ito na po yung hinihingi niyong wine. Kailan ba ako masasanay sa pagtawag sa akin ni Daisy ng Tandang David? Asakit sa tenga. Sambit ko at napatingin pa ako sa salamin na nasa pintuan ng walk-in closet. I don't look old. Sambit ko habang nakatingin sa salamin. Kuya ta, pasok na ako ha. Hindi na ako sumagot dahil narinig ko na ang pagbukas ng pintuan. Nakatutok pa rin ang mata ko sa laptop dahil sa binabasa kong email. Kuya ta, eto na po yung wine na hinihingi nyo. Just leave it on the table and you may leave. Sambit ko kay Daisy nang hindi ito tinitingnan. Gulat na gulat ako nang umupo ito sa tabi ko at binabasa nito ng malakas ang email ko. Nang balingan ko ito ng tingin, konti na lang pagitan ng mga mukha namin. Napalunok ako nang bumaba ang tingin ko sa may gawing dibdib nito. Nasilayan ko ang maputi at tamang laking dibdib ni Daisy dahil sa suot nitong maluwag na t-shirt at nasilayan ko rin ang makinis at maputi nitong hita. What do you think you're doing, Daisy? Get out of my room now! Galit na ani ko dito. Bigla akong pinagpawisan dahil sa itsura nito. Di mo kasi ako tinitingnan kaya tiningnan ko lang ginagawa mo. Bakit magalit ka na naman, kuya ta? Di ko naman gaano naintindihan yan, puro Ingles. Sa pagbaling ng tingin ni Daisy sa akin ay lumapat ang labi nito sa labi ko. Napatayo ako at sunod-sunod na mura ang pinakawalan ko. Shit! Get out! Malakas na sigaw ko kay Daisy. Tandang David talaga, lagi na lang galit. Bulong ni Daisy na may kalakasan kaya narinig ko ito. Nagmarcha na ito patungong pintuan na bumubulong-bulong pa rin. Nilungon ako nito at nginisian bago nito isinara ang pintuan. Ipinikit ko ang aking mata at hinilot ang aking sentido. She's a temptation. Binuksan ko agad ang wine at tinungga ito. Buti na lang nadala ko ang maliit na box na ito na pinaglalagyan ko ng mga sulat ng aking ina para sa akin. Sabi ng lolo ko, mula baby pa ako lagi nagsusulat ang aking ina para sa akin kahit nasa maliit na papel lang. Nakalagay lang naman sa sulat na iyon ay, saan ako maganda? I love you. Aksaya din sa papel ang ina ko. Ani ko sa isip. Katatapos ko lang maglinis at magluto. Ang mga gawain ko sa kondo ni Tandang David. Nagsuot lang ako ng puting t-shirt at shorts na maikli at maluwang na mga pinamili ni Ate Maya noong nag-17 birthday ako. Dala-dala ang maliit na box, nagtungo ako sa sala. Buti na lang wala pa si Tandang David. Ang amo kong nuknukan ng kasungitan. Bulong ko at ngumiti pa. Naupo ako sa couch at kinalikot ang box na hawak ko. Gusto ko sanang manood ng TV kaya lang hindi ko mahanap ang remote. Nasaan bang remote ng TV na to? Ang laki-laki, hindi naman ako makapanood. Mukhang tinago ni Tandang Gurang na may topak ang remote. Napangisi ako sa mga pinagsasabi ko. Daisy! Tandang Gurang na... Bakit ka ba nagugulat? Bakit ba kuya ta?
May iuutos ka ba, mahal na hari? Kitang-kita ko ang pagpipigil na mangiti ng amo kong may pagkabaliw. Why are you looking at me like that? Why are you... Ano na nga kasunod? Parang her ka ba, kuya ta? Mahilig ka mag-English? Tawa na naman ito ng tawa kahit walang nakakatawa. Hindi mo na naman nainom ang gamot mo, kuya ta. Tawa ka na naman ng tawa, wala naman nakakatawa. Manunood sana ako ng drama sa TV. Hindi ko naman mahanap ang remote. Tinago ko, baka kung ano-ano na naman ang gawin mo. Lumakad si Tandang David patungo sa isang drawer at kinuha ang remote. Daisy, kumo ko ng tubig. Ang lapit ng kusina, hindi pa magawa ni Tandang David na kumuha ng tubig niya. Bulong ko. What? Stop murmuring, it's annoying. Ano yung annoying? Tumawa na naman si Tandang David kaya iniwanan ko ito at kumuha na ako ng tubig nito. Tubig niyo po, amo kong napakabait. Sambit ko at nilapag ko ito sa maliit na mesa sa harap ng couch kung saan ito nakaupo. Nakakainis naman. Binuksan nga ang TV, English naman ang pinapanood. Kurang talaga. Bulong ko. Ang lamig ng sahig. Ang sarap sa pakiramdam. Naisatinig ko pagkaupo ko sa sahig. Daisy, sit down on the couch. Ayoko nga. Sarap-sarap na upo ko dito. Saka ayoko yung pinapanood mo. Pang matanda tapos English. Daisy, bakit man nakasigaw ka na naman, kuya ta? Hindi ko na talaga maintindihan kung bakit lagi itong nakasigaw sa akin. Samantalang napakabait ko naman sa kanya. Iba talaga pag matanda na. Bulong ko at kinalikot ko na lang ang maliit na box na hawak ko. Biglang nangati ang hita ko pati na ang singit ko, kaya kinamot ko ito. Ano ba yan? Kakaligo ko lang. Baka may alagang mga langgam si Tandang David. Kaya kinakagat ako. Ani ko sa isip. Pati ang aking ano'y nangati na rin kaya para maibsan ang pangangati noon ay pinasok ko ang kamay ko sa panty at kinamot ko ito. Bakit naman kasi sabi ni Ate Maya mag-ahit ako sa ibaba ko? Ang kataminsan. Sabi pa ni Ate Maya dahil babae daw ako mas maganda daw pag lagi nakaahit. Lalo na daw kung isusuot ko ang mga maikli at maluwang na shorts na binili niya. Ayokong tanggapin noon dahil hindi ako sanay magsuot ng mga ganoon pero ngayon gustong gusto ko na dahil ang presko sa katawan. Napalingon ako kay Tandang David nang sumigaw ito at nang lingunin ko ito. Nakatingin ito sa akin at pawisan. Malamig naman dito. Bakit kaya pinagpapawisan si Tandang David? Kaya siguro ito nagagalit dahil naiinitan pa rin kahit malamig na dito. Ani ko sa isip. Nainis ako nang sabihin ito na pumunta ako sa silid ko kahit wala naman akong gagawin doon. Tumayo ito at tumalikod sa akin. Madapa ka sana. Bulong ko at tumawa ako. Tinakpan ko ang bibig ko ng kamay ko para hindi marinig ni Tandang David ang tawa ko. Tuwang-tuwa ako nang muntik na itong madapa. Buti nga sa'yo. Sambit ko at dinalaan ko pa ito habang naglalakad na ito patungo sa silid nito. Nalibang ako ng husto sa ginagawa kong pagkalikot sa maliit na box na nasa kandungan ko. Nang bumalik si Kuya Ta sa sala, nakapangalis ito ng damit. Inis na inis ako nang sabihan na naman ako nito na bata at ayaw ako nitong isama dahil hindi pwede sa akin ang lugar na pupuntahan nito. Ano naman kayang lugar ang hindi ako pwedeng isama? Sa isip ko, hanggang sa nakaalis na si Tandang David, inis pa rin ang nararamdaman ko para dito. Buti pa sa Ate Maya, sinusama ko sa mall. Bulong ko. Tumayo ako at naglakad patungong kusina at nang mapadaan ako sa mga larawan ni David na naka-display. Pinanlakihan ko ito ng mata at kinuha ko ang isang larawan at dinala sa kusina. Tinanggal ko ito sa frame at kumuha ako ng ballpen at sinulatan ko ang larawan ng Tandang David na masungit na ubod ng pangit. At nilagyan ko pa ito ng malaking nunal sa pisngi at ginawa kong itim ang ilang ngipin nito. Ibinalik ko sa frame ang larawan at ibinalik ko ito kung saan ito kinuha kanina. Mas bagay sa iyo yan. Ngumisi ako at iningusan ang larawan. Nakapagluto na ako ng hapunan pero hindi pa rin umuwi ang amo ko. Nang tingnan ko ang wall clock, lagpas 7:00 na ng gabi. Nagugutom na ako. Bakit wala pa si Tandang David? Baka sigawan na naman ako pag nauna akong kumain. Tinakpan ko ang mga pagkain sa mesa at nagtungo ako sa silid ko. Makaligo na nga. Nakakainis talaga yun. Hindi na nga ako sinama, gugutumin pa ako. Makaligo na nga lang. Halos 1 oras ako nagbabad sa malaking batya na nasa banyo. Yun ang tawag ko sa bathtub.
Ang sarap talaga magbabad sa malaking batya na ito. Tapos ang bula-bula, para ako sa Bumblebee. Sambit ko sabay tawa. Nakakamiss naman si Ate Myla, Lola Carmen at Ate Malu. Pag ganitong oras nanonood na kami ng drama tapos umiiyak na si Ate Maya. Lumabas ako ng banyo na wala kahit na isang saplot. Buho ko lang ang binalutan ko ng towel. Ganito ang ginagawa ko kahit noong nasa mansyon pa ako. At minsan nakakatulog akong walang damit. Nasa kalagitnaan na ako nang silid ng bumukas ang pintuan. Kuya ta, nakauwi ka na pala. Isang matamis na ngiti ay binigay ko sa amo ko dahil sa wakas makakakain na ako. Gulat na gulat ako na bigla itong nagmura at nilayasan ako. Nakakainis na talaga sa tandang David. Bigla-bigla na lang nagagalit ng walang dahilan. Nagmaneho ko ng walang patutunguhan nang halos isang oras hanggang sa maisipan ko na pumunta sa condo ni Sids, ang isa sa matalik kong kaibigan. Yo bro, what a surprise to see you at my doorstep. I didn't expect you to stop by today. Nilakihan ni Sid ang pagkakabukas ng pintuan para makapasok ako. Kitang-kita ang gulat sa mukha niya na makita niya ako dahil bibihira ako magpunta sa mga kondo ng matatali kong kaibigan at alam nilang nakabakasyon ako ng 2 linggo. I thought you went somewhere for your 2-week vacation. That's my plan. But something came up. Hindi ko masabi kay Sid na ang tinutukoy kong something ay someone at isang batang babae na nagpapasakit ng ulo ko dahil alam kong aasarin ako nito ng husto. Pagkapasok ko sa kondo ni Sid, naupo ako at isinandal ko ang ulo sa couch. May problema ba? May tinataguan ka bang chicks kaya dito ka nagpunta sa akin? Asshole. Tayo na sabi ko dahil ayoko magsalita. Mas gusto ko muna ng katahimikan na mukhang hindi naman ibibigay ng kaibigan ko. Whiskey or beer? Whiskey. Gusto ko munang marelax. Saka na ako uuwi pag kumalma na ang kalooban ko na ginugulo ng batang si Daisy. Halos masaid ko na ang binigay na whiskey ni Sids. Nang sulyapan ko ito, may ngisi ito sa labi na animoy may nakitang kakaiba sa akin. What's that smirk for? Mukhang may problema ka talaga. And for sure, it's a woman. Ganyan ang mga mukha ni Charles at Justin dati. Bakit naman babae agad ang problema? It can be a problem sa business. Bastard. Humiga ako sa couch at ipinikit ko ang mata ko. Mong ka-business. Sambit ni Sids at tumawa pa ito na hindi ko na pinatulan. Dude, lock mo na lang ang pinto pag pauwi ka na. Nilalakarin kasi ako importante ngayon. Mag-relax ka lang dito and you can drink all my whiskey. Tinawanan ko lang sa Sid at hindi ko na ito pinansin pa. Narinig ko na lang ang pagbukas at pagsara ng pintuan. Ipinikit kong muli ang mata ko hanggang sa makatulog ako. Sunod-sunod na pagtunog ng telepono ko ang nagpagising sa akin. Kinuha ko ang telepono sa bulsa ng pantalon ko habang nakapikit pa ang mata ko. Nang silipin ko kung sino ang tumatawag. Hindi ko na pinagkaabalahan pang sagutin dahil number lang naman ito. Nang sulyapan ko ang wall clock, nagising ang diwa ko. Nakatulog ako ng 2 oras. Nagmadali akong tumayo at nilisan ang kondo ni Sids. Mag-alas 7 na ng gabi nang magising ako. Nag-alala ako bigla kay Daisy dahil unang araw nito sa kondo. Baka maisipan nitong lumabas. Napakatigas pa naman ang ulo nito at hindi marunong sumunod sa akin. Naisipan kong dumaan muna sa mall para bilihan si Daisy ng cellphone. Mabilis ko lang nagawa ang pakay ko sa mall at napangiti ako habang hawak-hawak ang maliit na paper bag na naglalaman ng cellphone para kay Daisy. Ano kaya magiging reaksyon ng batang iyon pag nakita niya ito? I murmured. Nagmadali na ako nagmaneho pabalik sa kondo ko. Inabot lang ng 20 minutes ang pag-uwi ko sa kondo ko sa bilis ng pagmamaneho ko. Pagbukas ko pa lang ng pintuan, hinanap agad ng mata ko si Daisy. Inilapag ko sa coffee table ang bag na naglalaman ng cellphone ni Daisy. Baka nasa kusina ang batang yun. Naikot ko na ang buong kondo, hindi ko pa rin makita si Daisy kaya naisipan kong puntahan ito sa silid nito. Nakailang katok na ako pero hindi niya pa rin iyon binubuksan. Bumuntong hininga muna ako bago pinihit ang seradura ng pintuan na hindi nakalock, kaya tuluyan ko itong nabuksan. Ganoon na lang ang gulat ko nang makita ang walang saplot na katawan ni Daisy. Napako ang paningin ko dito. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ko at hindi ako makagalaw, parang nakadikit na ang paa ko sa sahig. Hindi ko may alis ang tingin ko sa hubad na katawan ni Daisy. She had a perfect body. Ani ko sa isip.
Bigla ako nakaramdam ng pag-iinit sa pagkakatitig ko pa lang sa katawan ni Daisy. What the hell am I doing? Mura ko nung bumalik sa katinuan nang magsalita si Daisy. Isang malaking kasalanan na pagnasaan ko ang batang si Daisy na napaka-inosente. Lock your dumb room, Daisy! Sigaw ko. Tumalikod ako at pabagsak na isinara ang pintuan ng silid ni Daisy. Dumiretso ako sa aking silid at nagmadaling makapag-shower. I badly needed a cold shower. I murmured. Naginawaan ako pagkatapos kong maglabas ng init ng katawan habang umaagos ang malamig na tubig sa aking katawan. I must have spent too much time in the bathroom. As soon as I got out, I heard a loud knock on my door. Kuya David, gutom na ako. Huwag ka na magalit, please. Promise, magpapakabait na ako. Di mo na nga ako sinama sa pag-alis mo, ginugutom mo pa ako. Nakakainis ka na talaga. Hindi ko napigilan ang mapangiti sa mga sinabi ni Daisy sa labas ng pintuan. Crazy little witch, I murmured. Sinadya kong tumagal sa loob ng silid ko. Pagkabihis ko, naupo muna ako sa kama ng mga ilang minuto. Sa pag-aakala kong wala na si Daisy sa labas ng pintuan, saka ako lumabas ng silid. What the heck, Daisy? You scared me. Annoyance was written all over her face and body language, with her arms crossed over her chest and a frown on her face. Nakatingin lang siya sa akin at hindi nagsasalita. What, Daisy? What is your problem? What, Daisy? What is your problem? Panggagaya nito sa sinabi ko. Tinalikuran ako nito at naglakad na ito patungo sa kusina. Mukhang nagalit na talaga ito sa akin dahil hindi na ako nito kinakausap at hindi na ito nagsasalita. Marunong din pala magtampong katulad mong pasaway at... Hindi ko natapos sa sasabihin ko nang lumingon ito sa akin at tingnan ako ng masama. Huwag mo nga akong kausapin, Kuya David. Baka ikaw makain ko dyan. Napaubo-ubo ako sa sinabi ni Daisy. Iba ang dating sa akin ang sinabi niya. Di ka pa nga kumakain, nabibilaukan ka na. Sambit ni Daisy at inabutan niya ako ng tubig. Salamat, little witch. Sambit ko at hininaan ko ang pagkakasabi ng dalawang salita sa hulihan. Pinagmamasdan ko ang likuran ni Daisy habang abala ito sa pag-iinit ng mga pagkain. Napakaganda ng hubog ng katawan nito. Makurbang balakang, bilugang pang-upo at ang mahaba, makinis at maputi nitong mga hita. I bit my lower lip while looking at her from behind. Naramdaman ko na naman ang pagkislot ng pagkalalaki ko. What the hell? This is not happening to me. Not her. Am I attracted to a young girl? Ani ko sa isip. Naging sunod-sunod ang naging pagsubo ko sa gutom na nararamdaman ko dahil kay Tandang David, kaya gutom na gutom ako. Daisy, slow down. Baka mabulunan ka. Susunod ka si Kuya ta. Kung aalis ka, sabihin mo kung mauna nang kumain at hindi na maghintay sa'yo para hindi ako nagugutom ng ganito. Don't talk when your mouth is full. That's impolite, and it's hard for me to understand you. Parang dyan ka talaga, Kuya ta. Maghanap ka na lang na ibang kausap, bigyan kita piso. Pahingi pala muna ako ng piso, saka ako ibibigay sa'yo. What are you talking about? Sa sobrang kabusugan ko ay dumigay ako ng pagkalakas-lakas at hinimas-himas ko pa ang aking tiyan. Daisy, you have to say excuse me when you burp in front of other people. Ano yan? Parang sus ko lang? Excuse me, ma'am. May I go out? Ganun ba yun, Kuya ta? Tumawa na naman ito kaya tiningnan ko ito ng may pagtataka. Nakakatawa ka talaga, Daisy. Ano namang nakakatawa sa sinabi ko?